Hintay ka muna! Kung ikaw ay SSS pensioner o mayroon kang pamilyang umaasa sa SSS pension, ang susunod na ilang segundo ay maaring magbago ng iyong buwan. Dahil simula Mayo 11, 2026, 2 araw na lang mula ngayon, ang 1,000 tranche pension increase ng SSS ay opisyal na nagsisimulang lumabas sa mga bank account ng milyon-milyong pensioner sa buong Pilipinas. Ngunit narito ang problema. Hindi lahat ay automatikong matatanggap ito. May mga kondisyon, may mga hakbang, at may mga detalye na kung hindi mo malalaman ngayon, baka mapalampas mo pa ang iyong dagdag na benepisyo. Kaya panuurin mo itong video hanggang katapusan. Ito ang pinakakumpletong gabay na kailangan mo ngayong Mayo 2026. Maligayang pagdating sa ating video ngayon. Kung ikaw ay isa sa milyon-milyong SSS pensioner sa buong Pilipinas, o kung ikaw ay anak, apo, pamangkin o kamag-anak ng isang pensioner na umaasa sa kanilang buwanang tulong pinansyal mula sa Social Security System, nandito ka sa tamang lugar sa tamang oras. Dahil ngayon, Mayo 9, 2026, ibabahagi natin ang pinakadetalyado, pinaka-updated at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa isang bagay na matagal nang pinaghihintay ng bawat SSS pensioner sa ating bansa, ang opisyal na pagpapalabas ng 1,000 tranche pension increase. At hindi kami magbibigay ng hula, hindi kami magbibigay ng chismis. Ang lahat ng sasabihin natin dito ay nakabatay sa opisyal na komunikasyon ng SSS at sa mga hakbang na aktual na ginagawa ng ahensya para sa pagpapatupad ng makasaysayang benepisyong ito. Kaya kung handa ka ng malaman ng lahat, mula sa petsa ng releasing, hanggang sa mga kwalifikasyon, hanggang sa kung paano mo masusuri kung natanggap mo na ang iyong dagdag, huwag kang lumipat ng channel. Ito ang video na matagal mo nang hinahanap. Simulan natin sa konteksto. Ang SSS Pension System ng Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa loob ng maraming taon, bawat miyembro ay nagbabayad ng kanilang kontribusyon, buwan-buwan, taon-taon, na may isang simpleng pangarap na pagdating ng araw na kailangan nila ng tulong, nandoon ang sistema para sa kanila. Iyon ang pangako ng SSS. At ngayong 2026, sa pamamagitan ng second tranche pension increase, mukhang tinutupad ng pamahalaan ang bahagi ng pangakong iyon sa lahat ng retirado, sa lahat ng may kapansanan, at sa lahat ng survivorship pension recipients sa buong bansa. Ngayon, bago pa natin puntahan ang mga detalye ng petsa at ng proseso ng pagtatanggap, nais kong ipaliwanag muna ang buong background ng pension increase na ito para sa mga baguhan sa paksa. Ang dalawang tranche na pagtaas ng SSS pension ay hindi simpleng desisyon na ginawa ng isang tao sa loob ng isang araw. Ito ay resulta ng matagal na proseso ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pamahalaan, ng SSS bilang isang institusyon, at ng mga kinatawan ng milyon-milyong miyembro nito. Sa nakalipas na mga taon, maraming beses na may mga panukala ang mga mambabatas at ng iba't ibang pangkat ng lipunan na itaas ang SSS pensyon. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang tanong ay laging iisa. Kaya ba ng SSS Fund ang ganitong kalaking pagtaas nang hindi nasasakripisyo ang pangmatagalang sustainability ng pondo? Ito ay isang lehitimong tanong at nararapat lamang na pag-usapan nating mabuti. Ang SSS ay hindi isang ahensyang gumagawa ng pera mula sa wala. Ang pundasyon ng kanilang pondo ay ang mga kontribusyon ng mga kasalukuyang miyembro na nagtatrabaho pa rin, kasama ang mga kita mula sa mga maingat na pamumuhunan ng pondo sa iba't ibang instrumento sa pananalapi. Sa nakalipas na mga taon, aktibo ang SSS sa pagpapalakas ng kanilang investment portfolio, mula sa real estate hanggang sa mga shares ng stock hanggang sa mga government securities upang matiyak na ang pondo ay lumalaki at hindi lamang nauubos. Ang resulta ng mga pagsisikap na ito ay nagbigay ng sapat na pundasyon para sa pamahalaan na aprubahan ang dalawang tranche na pagtaas. Ang first tranche na naganap noong nakaraang taon ay nagdagdag ng 1,000 sa buwanang pensyon ng lahat ng kwalipikadong SSS pensioner. At ngayon, ang second tranche ay nagdadala ng isa pang 1,000 na nagbibigay ng kabuuang pagtaas na 2,000 bawat buwan para sa lahat ng matagal nang umaasa sa kanilang pensyon. Isipin natin ang halaga ng 2,000 sa buhay ng isang pensioner. Para sa isang matatandang babae na naninirahan sa isang simpleng bahay sa lalawigan, ang 2,000 ay maaaring katumbas ng isang buwan na supply ng kanyang mga maintenance medicine.
Para sa isang dating manggagawa sa pabrika na ngayon ay tumitira sa kanyang anak, ang dagdag na 2,000 ay maaaring magamit sa karagdagang pagkain, sa bayad ng kuryente o sa isang emergency na pangangailangan na hindi mo mahuhulaan. Para sa isang biuda na nag-iisang nagpalaki ng kanyang mga anak at ngayon ay tumatanggap ng survivorship pension. Ang bawat piso ay may katuturan. Hindi ito mga abstract na numero sa papel. Ito ay tunay na pera na nagbibigay ng tunay na kaluwagan sa tunay na tao. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-pressing na tanong. Kailan eksaktong matatanggap ang second tranche? Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang second tranche pension increase ay opisyal na ipapatupad simula ng Mayo 2026. At narito ang importanteng detalye na maraming tao ang hindi nalalaman. Ang Mayo 11, 2026, 2 araw mula ngayon, ay isa sa mga pinaka-critical na araw para sa releasing ng unang batch ng second tranche payments. Ang SSS ay gumagamit ng sistema ng pagpapalabas ng pensyon na batay sa grupong kinabibilangan ng pensioner, lalo na ang kanilang SSS ID number. Ang mga pensioner na ang huling numero ng kanilang SSS ID ay nasa unang grupo ay karaniwang unang nakakatanggap ng kanilang pension disbursement sa simula ng bawat buwan. Para sa mga pensioner na ang pensyon ay direktang na ipapadala sa kanilang bank account sa mga accredited na bangko tulad ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines or DBP at iba pang bangko na nakikipagtulungan sa SSS. Ang pagtaas ay karaniwang makikita sa inyong account sa loob ng unang 2 linggo ng Mayong ito. Ang eksaktong petsa ay maaaring mag-iba depende sa inyong bangko at sa inyong grupo ng pensioner. Ngunit ang target ng SSS ay matiyak na bago matapos ang buwan ng Mayo 2026, lahat ng kwalipikadong pensioner ay nakatatanggap na ng kanilang first at second tranche combined increase. Ibig sabihin, sa loob ng Mayo 2026, ang inyong buwanang pensyon ay dapat na may kasamang 2,000 dagdag kumpara sa inyong original na base pensyon bago pa man ang unang tranche. Para sa mga pensioner na gumagamit ng UMID card bilang kanilang paraan ng pagtatanggap ng pensyon, ang proseso ay medyo naiiba ngunit karaniwang natapos rin sa loob ng buwan. Ang UMID card ay gumagana bilang isang e-wallet kung saan direktang nailalagay ang pensyon ng SSS. Para matiyak na ang inyong dagdag ay nailagay na, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na bayad center, SM Business Center o anumang accredited na outlet na tumatanggap ng UMID transactions at i-check ang inyong balanse. Ang pagkakaiba sa inyong Abril at Mayo balanse ay dapat na malinaw na nagpapakita ng 1,000 na pagtaas mula sa second tranche. Para sa mga pensioner na gumagamit ng mga payment centers tulad ng Bayad Center at iba pa, ang releasing ay karaniwang sinusunod ang parehong schedule ng SSS pension disbursement. Kaya naman mahalaga na lagi kayong updated sa inyong pinagkukunang bayaran at sa kanilang mga anunsyo para sa buwan ng Mayo. Kung hindi ka sigurado kung kailan ang iyong releasing date, ang pinakamabuting gawin ay direktang makipag-ugnayan sa iyong branch ng SSS o tumawag sa SSS hotline para sa pinakabagong impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang kung sino talaga ang kwalipikado para sa second tranche pension increase. Ito ay isang napaka-importanteng bahagi ng ating talakayan dahil maraming maling impormasyon ang kumakalat sa social media tungkol sa eligibility. Kaya hayaan ninyong linawin natin ito ng maayos at tumpak. Una, ang second tranche pension increase ay para sa lahat ng kasalukuyang SSS pensioner na regular na tumatanggap ng buwanang pension. Kasama dito ang 3 pangunahing kategorya ng pensioner. Ang una ay ang mga old age pension recipients. Do ang mga miyembro ng SSS na nagretiro na at nagtatanggap ng kanilang buwanang retirement pension. Ang pangalawa ay ang mga disability pension recipients. Ito ang mga miyembro na nagtatanggap ng pensyon dahil sa isang kondisyon ng kapansanan na napatunayan ng SSS. At ang pangatlo, at ito ang bahagi na maraming tao ang hindi alam, ay ang mga survivorship pension recipients. Ito ang mga biuda, biyudo at mga anak na umaasa sa pensyon ng isang pumanaw na miyembro ng SSS. Narinig nyo ng tama, hindi lang ito para sa mga retirado. Ang mga pamilya ng mga pumanaw na SSS members na tumatanggap ng survivorship pension ay kasama rin sa listahan ng mga makikinabang ng second tranche. Ito ay isang napakamakatarungang hakbang dahil ang mga pamilyang ito ay kabilang sa mga pinakanahihirapan sa ating lipunan at ang dagdag na 1,000 bawat buwan ay malaking bagay para sa kanila.
Ngunit narito ang mga kondisyon na kailangan nating linawin. Una, kailangan mong maging aktibong pension recipient sa oras na ipatupad ang second tranche. Ang ibig sabihin nito, kung ang iyong pensyon ay kasalukuyang naka-hold o nakasuspend dahil sa anumang dahilan, maging ito man ay dahil sa hindi naka-update na records, hindi na isumite na requirements, o anumang administrative issue, kailangan mo munang ayusin ito bago mo matanggap ang pagtaas. Pumunta agad sa pinakamalapit na SSS branch at ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Ang mga kawani ng SSS ay sinanay na tulungan ang mga pensioner sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, ang iyong SSS records ay kailangang updated at tama. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang ilang pensioner ay nakakaranas ng abala sa pagtanggap ng kanilang benepisyo. Kung ang iyong address sa records ng SSS ay iyong lumang tahanan kung saan wala ka na ngayon, o kung ang iyong bank account information ay expired o mali na, o kung ang iyong civil status ay hindi pa na-i-update pagkatapos ng isang pagbabago sa iyong buhay, lahat ng ito ay maaaring magdulot ng abala. Ang pinakamabuting gawin ay pumunta sa SSS branch at personal na suriin ang inyong records upang matiyak na ang lahat ay tama at updated. Pangatlo, para sa mga survivorship pension recipients, lalo na ang mga menor de edad na bata, mahalaga ring suriin ang kasalukuyang katayuan ng kanilang benepisyo. Mayroong mga espesipikong kondisyon sa edad at katayuan ng mga survivorship pensioner na maaaring makaapekto sa kanilang patuloy na eligibility. Kung may katanungan kayo tungkol sa eligibility ng isang menor de edad na survivorship pensioner, direktang makipag-ugnayan sa SSS para sa malinaw na sagot. Ngayon, para sa mas madaling pag-unawa, hayaan ninyong magbigay ako ng mga konkretong halimbawa ng kung paano magbabago ang inyong pensyon sa ilalim ng second tranche. Halimbawa, numero 1. Kung ang iyong original na base pensyon bago ang anumang tranche ay 5,000 bawat buwan, pagkatapos ng first tranche ay naging 6,000. Ngayon, sa second tranche, ang iyong pensyon ay magiging 7,000 bawat buwan. Iyon ay isang kabuuang dagdag na 2,000 mula sa iyong original. Halimbawa, numero 2, kung ang iyong base pension ay 10,000, pagkatapos ng first tranche ay naging 11,000. Sa second tranche, magiging 12,000. Halimbawa, numero 3, para sa isang pensioner na ang base pension ay 15,000 o mas mataas, ang parehong prinsipyo ay naaangkop. Ang 15,000 ay naging 16,000 pagkatapos ng first tranche at ngayon sa second tranche ay magiging 17,000. Napansin niyo ba ang pattern? Ang pagtaas ay palaging flat na 1,000 per tranche, anuman ang laki ng inyong base pension. Ito ay yung isang mahalaga at makatarungang disenyo ng programa. Ibig sabihin, lahat ng pensioner, maging malaki man o maliit ang kanilang pensyon, ay nakatatanggap ng parehong halaga ng dagdag, hindi proportional, flat. 1,000 para sa lahat ng tranche. Mayroon ding espesyal na sitwasyon para sa mga pensioner na may aktibong utang sa SSS tulad ng salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran. Sa ganitong kaso, ang 1,000 na pagtaas mula sa second tranche ay idadagdag pa rin sa inyong pensyon. Ngunit ang kabuuang halaga na inyong natatanggap bawat buwan ay patuloy na mababawasan ng inyong natitirang utang. Kaya ang pinakamatalino at pinakapraktikal na hakbang para sa mga pensioner na may natitirang utang sa SSS ay subukan na ayusin ang pagbabayad ng nasabing utang upang ma-maximize ang inyong buong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang napakahalagang paksa, ang pag-verify kung natanggap mo na ang iyong second tranche increase. Na maraming pensioner, lalo na ang mga mas matatanda, ang nagtataka kung paano nila malalaman kung ang dagdag ay nailagay na sa kanilang pensyon. Narito ang mga simpleng paraan upang malaman ito. Ang unang paraan at pinakadirekta ay ang suriin ang inyong bank passbook o bank statement. Kung ang inyong pensyon ay direktang naipapadala sa inyong bank account, ikumpara ang halaga ng inyong Mayo 2026 na deposito kumpara sa inyong Abril 2026 na deposito. Kung ang pagkakaiba ay 1,000 o 2,000, kung hindi pa natatanggap ang first tranche noong nakaraang taon, iyon ay malinaw na senyales na pumasok na ang inyong second tranche increase. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng online na serbisyo ng SSS. Para sa mga pensioner na mayroon ng My SSS account sa opisyal na website ng SSS, maaari kayong mag-login at suriin ang inyong pension disbursement record.
Dito makikita ninyo ang detalyadong breakdown ng inyong pension, kasama na ang anumang pagbabago o pagtaas na naidagdag sa inyong account. Ito ay isa sa pinaka-convenient na paraan para manatiling updated kahit hindi na kailangang pumunta pa sa SSS branch. Ang ikatlong paraan ay ang personal na pagpunta sa SSS branch. Magdala ng inyong SSS ID, ng inyong bank passbook or account details, at ng inyong pinakabagong pension voucher. Humingi ng assistance sa SSS representative at hilingin nilang suriin ang inyong account upang matiyak na ang second tranche increase ay naidagdag na. Ang mga kawani ng SSS ay obligadong tumulong sa inyo sa ganitong bagay. Ang ikaapat na paraan ay ang pagtawag sa SSS hotline. Ang SSS ay may dedicated na hotline kung saan maaari kayong makipag-usap sa isang customer service representative na makakatulong sa inyong i-verify ang inyong pension status. Siguraduhing nasa malapit kayo ng inyong SSS ID number at ng inyong personal na impormasyon bago kayo tumawag upang mapabilis ang proseso ng pag-verify. Na ito rin ang pinakakritikal na babala na ibabahagi natin ngayon. Mag-ingat sa mga scammer. Sa tuwing may bagong benepisyo o pagtaas ng pensyon mula sa SSS, laging lumalabas ang mga oportunistang individual at grupo na susubukang pagsamantalahan ang mga pensioner, lalo na ang mga matatanda at hindi gaanong updated sa teknolohiya. Ang mga scammer na ito ay gumagamit ng iba't ibang paraan. Maaaring pumunta sila sa inyong bahay bilang mga kunwaring ahente ng SSS. Maaaring tumawag sila sa inyong telepono at mag-claim na kailangan ng inyong personal na impormasyon o maaaring mag-post sila sa social media na nag-aalok na tulungan kayong i-claim ang inyong second tranche kapalit ng bayad. Tandaan ang sumusunod na mga mahalagang punto. Ang SSS ay hindi nagpapadala ng mga ahente sa mga bahay ng pensioner para i-process ang pension claims. Iyang SSS ay hindi hihilingin sa inyo ang inyong password, PIN, o iba pang sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng telepono o social media. Ang pag-claim ng inyong second tranche pension increase ay libre at walang bayad. Hindi kailangan ng anumang middleman. Kung may lumapit sa inyo o tumawag na nag-aanyaya ng tulong kapalit ng bayad, iulat agad ito sa pinakamalapit na SSS branch o sa lokal na pulisya. Sa susunod na ilang araw, partikular na sa pagitan ng Mayo 11 at Mayo 13, 2026, ang mga releasing ng second tranche para sa unang batch ng pensioner ay nagsisimula ng dumating. Ang mga pensioner na ang huling numero ng SSS ID ay nasa unang ilang grupo ay malamang na makakatanggap ng kanilang increased pension sa mga araw na ito. Kaya kung ikaw ay isa sa mga ito, i-check na ang inyong bank account or ang inyong UMID card balance sa mga susunod na araw. Para namin sa mga kamag-anak ng mga pensioner, sa mga anak, apo, pamangkin at kaibigan ng mga matatanda, nais kong direktang makipag-usap sa inyo. Ang inyong papel sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay na pensioner ay hindi dapat maliitin. Maraming pensioner, lalo na ang mga nasa advanced na edad at hindi gaanong updated sa teknolohiya o sa mga balita, ay nangangailangan ng inyong tulong upang matiyak na sila ay nakatatanggap ng lahat ng benepisyong nararapat sa kanila. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga magulang, lolo at lola at iba pang mga mahal sa buhay na pensioner. Tulungan silang suriin ang kanilang bank account o ang kanilang UMID card balance. Kung kailangan nilang pumunta sa SSS branch, samahan ninyo sila. Kung may katanungan sila tungkol sa kanilang pensyon, tulungan silang makipag-ugnayan sa SSS. Ang simpleng mga gawaing ito ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa mga taong nagbibigay ng napakaraming sakripisyo para palakihin tayo at alagaan tayo sa ating kabataan. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang mas malawak na konteksto ng second tranche pension increase at ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng SSS bilang institusyon. Ang pagpapatupad ng dalawang tranche na pagtaas ng pensyon ay isang makasaysayang sandali para sa SSS at para sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay nagpapakita na ang pamahalaan ay seryoso sa pagtupad ng mga pangako nito sa mga miyembro ng SSS. Ngunit ito ay hindi dapat maging katapusan ng pagtatalo at ng pakikipaglaban para sa mas makatarungang pensyon. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa buong bansa, habang ang gastos ng medikal na pangangailangan ay patuloy na lumalaki, at habang ang mga pangangailangan ng ating mga matatandang populasyon ay nagiging mas komplikado, kailangan nating patuloy na isulong ang mas mataas at mas komprehensibong pension system. Ang 2,000 na dagdag
kahit malaking tulong, ay hindi pa sapat para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga pensioner sa kasalukuyang panahon. Ang mga susunod na hakbang, ang ikatlong tranche, ang ikaapat na tranche, at ang mga sistematikong reforma sa SSS pension system ay kailangan pa rin na patuloy na isulong ng lahat ng interesadong partido. Para sa lahat ng SSS members na kasalukuyang nagtatrabaho at nagbabayad ng kanilang kontribusyon, ang mensahe ay malinaw. Ang inyong kontribusyon ay may katuturan. Ang sistema ay gumagana. At pagdating ng inyong oras na mag-retire, ang SSS ay nandoon para sa inyo. Patuloy na magbayad ng inyong kontribusyon, patuloy na i-update ang inyong records, at patuloy na makiisa sa mga talakayan tungkol sa pagpapabuti ng SSS system. Sa lahat ng nanonood ngayon, pensioner man kayo o miyembro pa lang, matatanda man o kabataan, ang pag-unawa sa inyong mga karapatan at benepisyo bilang miyembro ng SSS ay isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Ang kaalamang ito ay libre. Ang benepisyong ito ay nararapat sa inyo at walang dapat maharang sa pagitan ninyo at ng inyong makatarungang benepisyo. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong kakilala na pensioner at sa kanilang mga pamilya dahil ang impormasyon na ito ay maaaring malaking tulong sa buhay ng isang taong hindi alam na may dagdag silang matatanggap ngayong Mayo 2026. At sa mga susunod na update tungkol sa SSS benefits, pension reforms at iba pang benepisyo ng gobyerno para sa mga Pilipino, nandito kami para sa inyo. Salamat sa inyong oras at ingat kayong lahat.